Welcome to Appstrain and this is Adobe InDesign tutorial. Minsan ba nahihirapan kayo o struggle kayo gumawa ng mga dots na yan dito sa InDesign? So yung layout natin may mga dots So ito 32 dots yan, huwag nyo sabihin manu-manuhin natin Hindi natin gagawin yun. Posible naman magawa yun pero tuturo ko po sa inyo yung simple technique kung paano gagawin yan. So yung unang technique, yung unang paraan ay using the stroke. So gagawa tayo ng path. Okay, for example, to path. Using the pen tool, so click natin yan. Hold natin yung shift key para pantay. Okay, then punta tayo dito sa stroke. So fill natin siya ng black, for example. Black ng color. Then yung dito sa gilid niya, yung style niya, gagawin nating dotted. Iyan. Tapos maglagay tayo ng value. 2, 3, 4, 5, yan. 8 yan. Okay, habang lumalaki siya, umuunti yung kanyang mga dots. So yan, nakagawa tayo ng isang linya. Ayan, for example, ito na yun. Ayan. So, ang gagawin natin next step ay duplicate lang natin. So, press natin yung Alt, drag natin pababa para ma-duplicate natin. So, click natin using the Move tool o Black Arrow tool para ma-select natin yung dalawa. Then, press the Alt. Okay. Ayan. So, ganun lang Ganun lang kadali. Meron na tayo mga dots. Pero, ito yung mga dots na to, actually, yan siya? Paths. Mga path. Ayan. 4 na path. So, ang gagawin natin, i-group na lang natin yan. Okay, i-group natin. Yun. Para ma-move natin siya sa kabuuan. So, yung mga dots na tayo, yun yung unang paraan. Ito yung second na paraan, pangalawang paraan. So, meron tayong keyboard shortcut na gagamitin. Ang gagamitin naman natin dito ay hindi path. So, ito naman yung ellipse tool. Okay, kapag ka naka-ellipse tool tayo, so, click, drag. So, nagawa tayo ng ellipse. So, huwag nating bibitawan, click, drag, i-hold natin yung mouse, left click sa mouse, click, then drag. Tapos, habang hino-hold natin yung mouse, i-press natin yung i-press natin yung arrow up sa ating keyboard. Arrow up. Yan, nagdo-duplicate, ilan yan? 1, 2, 3, 4. So, 4 na naka-vertical, 3, 4. Then, drag natin. Yan, so meron tayong 4. I-hold natin yung shift para perfect yung bilog. So, meron tayong 4, Okay, 4. So yung pa-horizontal niya naman ay 8. So 1. Press naman natin yung keyboard. Sa keyboard yung right arrow. Right arrow. So 1. Okay. 2. Ayan, naka 3 na tayo. Okay, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isa pa. 8. Yan. Tapos, i-press natin yung shift key para pare-pareho yung size. Pare-pareho proportion yung bilog natin. Ayan. Pagkatapos, bibitawan natin yung mouse. Ayan. Meron na tayong mga individual 32 ellipse yan Ayan. So, ang gagawin natin, wag muna tayong gagawin. Click natin, then drag using the Move tool o Black Arrow tool. I-group muna natin siya para hindi siya maghihiwalay. So, group, right click, then group. Ayan. Ayan na, meron na tayo. Bago natin lakihan. Ayan. So, meron na tayong mga dots. So, ito yung dots natin. Kung titignan nyo yung pangalawang gawa natin, may stroke siya pero wala siyang fill. So, pwede natin balik rin yan. Ayan. Ang kagandahan nito, ito kasi ito yung pangalawang paraan using the ellipse tool. Pwede nating pagpalit-palitin yung stroke at saka yung fill. Pero dito kasi, sa unang paraan, stroke lang ito. Kasi nasa path tayo gumagawa. Okay, style lang siya ng path. So, hindi natin siya pwedeng ma-fill. Pag nag-fill tayo dyan, blanco yan. Tingnan nyo. I-fill natin. Yan fill niya black. Then yung stroke niya 0. O wala none. Kaya wala siyang appearance. So ganun So limited lang kapag ito yung ginamit natin. Ito. Yan. Pero kapag ito yung ginamit natin, ayan, pwede natin palit-palitan. Pagpalit-palitin yung ating stroke at saka yung fill. Okay. So ano nga ba? Paano nga? Ito yung magandang paraan. Yung pangalawa, yung second method. So, using the ellipse tool, ulitin ko using the ellipse tool. So, click, drag, then arrow up, then arrow right. Okay? Ganun lang kadali. So, arrow left naman, bawas. Arrow down, bawas naman. Ganun lang kadali, So, try nyo sa yung mga layout, try nyo kapag kailangan nyo gumawa ng mga dots sa InDesign, yung process na ito. Okay, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share para sa iba pa nating mga tutorials dito sa ating channel Appstrain. Marami pong salamat.